Hi, magandang araw. Kamusta po kayong lahat? Hi mga pe, isang magandang araw. As usual, ganito ang peg ng Inday Diyo matapos maglinis ng kabahayan. Ito naman ang kakaharapin ng lababo. Yan nga pala kaninang umaga at yung mga plinansya ko, 3 set ng uniform. Ay, puro bakasyon ng mga bata at sobrang init na bago na rin nga schedule nila sa paaralan. At ito nga, maglulugaw ako, ayan yung mga sangkap. Ito nga palang bawang na yan ay gagamitan ko ng food processor dahil ipa-fry ko siya. At yan yung mga uruin ko from last night. Kinuha ko rin nga pala tong tofu na Chinese version, echos. At itong malaki na bigas, hinugasan ko na. Dahil nga ako maglulugaw, hinanda ko na yung mga gagamitin ko. Nag-pre-boil din nga pala ako ng mainit na tubig. At ito na nga yung mga gagamitin natin para sa ating lugaw. At makatapos niyan, nagtimpla nga ako ng kape at inaantok pa ang inday nyo. Pampagising ba? Natapos ko na nga igisa yung mga sangkap ng ating lugaw. Naibuhos ko na rin yung malagkit na bigas at ito nga, makalipas ang ilang minuto, ito na siya at naluto na, pwede nang patayin ang apoy. Sumunod naman yan, hinarap ko na yung lababo dahil marami ko rin dun. Pero bago yan, ito nga, nagpainit na naman ako ng kawali. Parang ay ating iprito, naging gawing golden brown itong pinoprocessor ko ng mga bawang at ayan nga. Nung una konting mantika lang nilagay ko pero parang kinulang kaya dinagdagan ko na nga at ayan. Maganda nga yung pagkakaprito ko, sakto lang at ayan na, pantopping sa lugaw yan. Sunod naman, i-slice ko na tong Chinese tofu na ito. Ayan, ipiprito natin, sabay-sabay na nang matapos. Dire-diretso nga gawa ng inday yun, napagod nga ako pero okay lang, sanay naman nakatawan natin, sa umaga lang naman tayo pagoda. Kinuha ko na din nga pala 'tong pasa dahil ilalaga ko. Gagamitin ko nga pala yung leftover sauce namin from last week para magamit at makain uli. At ayan na nga, eating time na si Inday. Nagutom talaga ako dyan mga be. Maging kusinera. Binabawi ko na lang sa kain kaya kita nyo naman na naman ako. At na-drain ko na nga yung pasa. Ito na, punta naman ulit tayo sa stove. Kinuha ko nga pala yung aking na-defrost na tomato sauce. Ayan. Tomato sauce dyan, spaghetti sauce na gawa ni boss last time. Sabi niya dagdagan ko niya isang balot na ketchup. Tapos tinimplan ko lang ng konting paminta at asin. Tinimplan ko din to ng konting sukal. Hindi ko lang na-videohan. At mekos-mekos na nga natin yan. At ilalagay na natin yung pasta. Kasi nga kailangan natin pagkasyahin yung spaghetti sauce. Kasya naman yan sa isang balot. Subok ko na yung ganyang karami. Kailangan na natin i-mix well para yan nga. Spaghetti Filipino style talaga ang datingan niya. At ito na nga. Halo-halo na tayo. O, diba? Pak! Spaghetti kayo dyan. At kahit maaga pa nga sobrang init. Pawis na pawis ako habang nagluluto. Partida, may electric fan na akong katabi niyan. Sige, punas lang ang inday nyo. Ay, kaya pa. Sumunod niyan, inihanda ko na nga itong ating potato croquette. Ipiprito ko na yan, katerno yan ng spaghetti. At ito na nga, makatapos niyan, ayan na naman ang mga urungin ko. Ito na yung ating potato croquette. Tuwan-tuwa nga yung alaga ko dyan, gusto niya yung timpla. Nakakapagod maging kusinera pero worth it naman kasi naubos naman yung mga inihahanda ko at nakakaluno, taba ng puso, di ba? Pag nagluluto ka na-appreciate. At ito na nga yung mga nahugasan ko kung saan tabak-bak at inilipat ko na nga yung iba sa maliliit na lagayan. At ito na nga, dumating na rin yung in-order kong honey. Gusto ko talaga lagi may stock nito. Ginagamit ko kasi siyang palaman sa tinapay kahit sumasakit ang ipin ko. Sarap din kasi sa mga tip pag inalala sa mustard. At ito na yung spaghetti, kainan naman ulit. At napagod nga ang inday nyo, tulalabels muna ako. Bye!